Chapter 2. Ang una, pagtatagpo nila Gabby at Kath sa isang hospital ay kung saan nagtatrabaho si Kath at doon rin sa hospital ay na-therapy o nagpapacheck up si Gabby. Alas 8 ng umaga na dumating si Kath sa kanya trabaho, tapos pagbaba niya sa taxi ng kuya niya ay nakita niya agad ang kaibigan niya si Micah. Kagaya ni Kath ay physical therapy nurse din ito si Micah, at hindi lang sila magkatrabaho dahil bata pa lang sila Kath at Micah ay magkaibigan na sila. Paglapit ni Kath, kay Micah agad bumati sila sa isa't isa ng good morning. Good morning, bestie. Bati ni Micah. Good morning din. Bati din ni Kath. Nag-log in muna sila sa notebook at pumasok. Habang papunta sila sa rehab ay kwentuhan sila, tapos papasok sana sila Kath sa elevator, kaso bigla sila pinatabi yun lalaki naka-wheelchair. Tabi. Pagsusungit ni Gabby. Sabay andar ng electric wheelchair pagpasok sa elevator at pinidot ni Gabby yun pidotan ng elevator. Para sumara yun elevator yun, iba mga tao ay di pa nakasakay sa elevator, lalo na sila Kath. Nainis si Kath sa lalaki. Ang bastos lalaki yun, akala kung sino. Naiinis, sabi ni Kath. Sa kabila banda papunta si Gabby sa doktor niya para sa check-up niya. Siya lang mag-isa pumunta ngayon dahil busy sa restaurant si Leia, kaya mag-isa si Gabby pumunta, kaya naman ni Gabby mag-isa, dahil medyo nakakagalaw na ang kamay niya at nakakapagsalita din si Gabby. Tapos ng ilang minuto pumasok na siya sa opisina ng doktor. Dr. Cruz, nandito si Mr. Santos, sabi ng nurse. Sabay pasok ni Gabby. Hi, Gabby. Sabi ni Doc Danny. Hi din, Doc. Sabi ni Gabby. Well, nabalitaan ko pinaalis mo naman new nurse ipadala ko sa'yo. Gabby, you need a nurse for your therapy para gumaling ka. Kung palagi ka gayan sa mga nurse mo ay di ka makalakad pa. Sabi ni Doc Danny. Doc, di ko alam kung bakit ang tiyaga pa rin si Mama para umasa gagaling pa ako. Doc, ayoko na mag-therapy dahil wala naman nagbago, baldado pa rin ako. Sabi ni Gabby. Wait, Gabby, wag ka susuko. Ito lang ang isang bagay ginagawa mo, feeling mo ay hindi work it yung ginagawa mo, pero ginagawa mo ay nakakabuti sa'yo. Wag ka susuko, okay? Sabi ni Doc Danny. Okay, Doc. Sabi ni Gabby. Anyway, Gabby, what if dito ka na lang mag-therapy para mag-focus ka sa pagte-therapy mo, at saka yon magaling physical therapy nurse dito siya mag-therapy sa'yo, sandali lang tatawagin ko siya. Sabi ni Doc Danny. Tapos tumayo si Doc Danny sa upuan ng lamesa niya at binuksan nito yun pinto at tinawag niya yun isa nurse. Sa kabila banda, habang nahihintay nila Kath mga pasyente nila ay inaayos nila mga gamit pang therapy, kasabay yon nagkwentuhan nila yun lalaki pasyente na unahan sila sa elevator. Nakakainis yun pasyente kanina sa elevator, nakakabastos siya sa iba mga tao, akala kung sino pasyente lang siya dito. Naiinis, sabi ni Kath. Baka mamadali lang siya, baka late na siya sa check-up niya. Sabi ni Micah. Oo nga, pero parang nasara niya agad yun elevator na hindi pa nakasakay mga iba tao sa elevator, parang siya lang tao. Nakakainis talaga, baldado nga ang yabang pa. Sabi ni Kath. Bigla na putol ang usapan nila nang tinawag si Kath ng head doktor ng rehab ng si Doc Danny. Katrina, come here in my office. Sabi ni Doc Danny. Okay, Doc. Sabi ni Kath. Sabay pasok sa opisina ni Doc Danny. Pagpasok ni Kath ay nakita niya yun lalaki kinaiinisan niya kanina, tapos kinausap siya ni Doc Danny. Kath, this is Gabriel Santos, magiging pasyente mo. Gabby, this is Katrina Reyes, a physical therapy nurse, matetherapy sa'yo dito. Sabi ni Doc Danny. Nagulat si Kath nang yung kinaiinisan niya lalaki ay yun bagong pasyente niya. Medyo nahiya si Kath dahil may sinabi siya tungkol kay Gabby. Pagkatapos ng ilang minuto ay pumunta sila Gabby at Kath sa rehab para magsimula mag-therapy si Gabby, tapos pagpasok nila sa rehab naglalakad si Kath. At nakasunod si Gabby gamit yun electric wheelchair niya. Tapos paglapit nila sa kama mababa, dahil yun lang pwede sa mga pasyente naka-wheelchair, mas madali buhatin yun mga pasyente kapag lilipat. Mula sa wheelchair papunta sa kama mababa, tapos habang inaayos ni Kath yun kama ay mapansin niya nang di nagsasalita si Gabby. Sir, bakit po di kayo magsalita dahil kanina pa kayo tahimik? Tanong ni Kath kay Gabby. Ano pakialam mo ayoko magsalita? At saka bilisan mo pa, ayos yan kama para magsimula tayo mag-therapy. Pagsusungit ni Gabby.
Tapos agad binuhat ni Kat si Gabby papunta sa kama tapos hiniga ni Kat si Gabby tapos nasimula mag-therapy habang stretching ni Kat yun binti ni Gabby ay ramdaman ni Gabby ang sakit mula sa binti niya at bigla siya napasigaw dahil nasasaktan siya sa ginagawa ni Kat sa kanya. Aray ang sakit naman. Pagreklamo ni Gabby. Sorry po sir. Paumanhin ni Kat kay Gabby. Tapos 2 oras ay tapos na ang therapy ni Gabby at nakaalis na si Gabby sa hospital. Babalik siya sa Thursday para sa therapy. Dahil sinabi ni Doc Danny na tuwing Tuesday, Thursday and Saturday siya pupunta sa hospital para mag-therapy. Sa kabila banda pumunta sila Kath at may kasakanti ng hospital para kumain ng pananghalian. Tapos 5 minuto habang kumakain sila Kath at may ay nakwentuhan nila si Gabby. Bestie, kamusta yon bago pasyente mo? Tanong ni Maika kay Kath. Masadyo masungit, marami reklamo at saka palagi sumisigaw parang galit sa mundo, lalaki yon. Sabi ni Kath. Baka matanda na kaya masungit. Sabi ni Maika. Hindi. May kabata pa siya, parang nasa 30s pa siya, gwapo nga. Sabi ni Kath. Ah, ganun ba? Well, Kath, unawain mo na lang siya at saka baka may pinagdaanan siya. Sabi ni Maika. Sa kabila banda sa bahay nila Gabby, pagpasok ni Gabby sa pinto, ay bigla lumapit si Manang Maring, ang mayordoma nila Gabby sa bahay. At dati iyaya ni Leia si Manang Maring noon, bata pa lang si Leia, ay si Manang Maring mag-alaga sa kanya, hanggang sa paglaki ni Leia at mag-asawa nito. Magandang hapon po Sir Gabby. Sabi ni Manang Maring. Magandang hapon din, Manang. Sabi ni Gabby. Sir, may bisita po kayo. Sabi ni Manang Maring. Sino? Tanong ni Gabby. Kaibigan niyo Amerikano si Sir Benji. Sabi ni Manang Maring. Sabay lapit ni Benji kay Gabby. Jude. Sabi ni Benji. Kasabay yon lumuhod si Benji para makapantay sila ni Gabby dahil nasa wheelchair si Gabby, tapos naapir at nag-men hug sila. Si Benji ang Phil-am kaibigan ni Gabby, nagkakilala sila noon high school sila noon, nag-aaral si Gabby sa States ng 3 taon at di lang sila magkaibigan kundi parang magkapatid ituring nila sa isa't isa. When did you come here to the Philippines, Jude? Tanong ni Gabby. Actually just yesterday, by the way I'm with my sister. Sabi ni Benji. Kasabay yon paglabas sa sala ng magandang at sexy ng babae, siya si Angela, ang kababata kapatid ni Benji, at matagal may gusto kay Gabby. Hi Gabby. Sabi ni Angela. Angela, how are you, long time no see? Sabi ni Gabby. I'm fine anyway, how's your leg? Tanong ni Angela. It is still crippled and has not recovered. Sabi ni Gabby. Poor Gabby. Sabi ni Angela. Tapos bigla lumabas ang isa katulong at tinawag na sila para sabihin na handa na merienda nila. Sir Gabby, handa na po yun merienda nyo, mga bisita nyo. Sabi ng katulong. Okay, let's go. Sabi ni Gabby. Tapos pumunta na sila sa lamesa. Matatyaga nga ba ni Kath ang kasungitan ni Gabby? Abangan ang susunod kabanata. Huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa channel ito, and thanks for watching.